para po sa araw na ito, sa edisyong ito ng Global na Tayo, mapalad po tayong muli sapagkat makakasama at makakapiling po natin muli dito sa ating programa ang isa nating kababayang overseas Filipino worker na na-repatriate na mula po sa Middle East, particularly from Bahrain. At nakarating at nakauwi na siya sa Pilipinas and kasama na niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Ito'y walang iba kundi si Ginoong Axel Gomez. Yan, si Mr. Axel Gomez. Isang OFW mula sa Bahrain. So alamin natin ang naging journey naman ni Axel, yung journey niya na kanyang pagkaka-repatriate pabalik dito sa Pilipinas at alamin natin kung paano ang naging journey niya at anong mga naitulong sa kanya ng ating embahada doon, maging ng Department of Migrant Workers at ng OWA, and kamusta ang kanyang pag-a-adjust dito sa Pilipinas. At higit sa lahat, may plano na ba siya mag-stay for good o balak pa ba niyang bumalik sa ibang bansa? Alamin natin. Kasama na po natin ngayon, live, si Ginoong Axel Gomez. Magandang araw sa iyo, Axel. Magandang araw po, Sir Ray Sampang. Yan, thank you very much, Axel, sa pagpapaunlak mo sa ating programa dito sa Global na Tayo. Alright, unang-una sa lahat, Axel, tanong ko lang, anong araw ka nakabalik sa Pilipinas from Bahrain? Yeah, bale March 23 po, 2026 po. Kami balik po, nakaland here sa Philippines. So March 23, 2026, tama? Yes. Okay. At matanong ko lang, pang ilang flight yung chartered na lulan mo kasama ng iba pa natin mga OFWs? Para pong pang-apat po kami na batch. Pang-apat na batch. Okay. Opo. So sa ngayon, Axel, so nandito ka na sa Pilipinas. Where are you staying dito sa Pilipinas? Bali, Tagalipa City, Batangas po kami ng wife ko po. Ang wife mo taga Batangas? Bali, dito lang po ako po yung taga Batangas. Dito na po kami nag-reside po. Taga Zamboanga po ang aking wife. Taga Zamboanga. Okay. So, alright. Okay. So, kamusta yung unang paglapag mo pagkaka-repatriate mo from Bahrain? How was the feeling? Kamusta yung pakiramdam nung matapos nang ma-repatriate ka pabalik sa Pilipinas? Okay naman po. Nakahinga kami, parang natanggalan kami ng tinik sa aming mga dibdib. Kasi nga po, syempre po, ang iniisip namin nung nandun kami is yung anak po namin na nandito naghihintay. Ay po, so nung nakalapag po kami, talagang pasalamat po kami. Thanks God. Ganun po. Alam mo, Axel, nag-post ka sa Facebook page mo, di ba? At dinidetalye mo doon, kinukwento mo yung journey mo, di ba? Yung pagkaka-repatriate kasama ng iba pa natin mga OFWs. And nagulat ako, ang daming views noon, ang daming share, tsaka ang daming views noon, Axel. Opo, medyo nag-viral po ng konti. Oo. So, ganito. So, paano yung kwento mo nga sa amin? How were you able to be repatriated? Ano yung mga ginawa mo para ma-repatriate ka pabalik sa Pilipinas? Yeah, actually po, February 28 po nag-start yung war. So, nagbombahan na po sa Bahrain, iba't ibang bansa din like Dubai, Qatar. Yan. And during that time po, talaga pong syempre, shock po kami lahat kasi po first time namin maka-experience po ng ganon na andun kami mismo sa parang battlefield or gera kung saan so ang isip lang talaga namin, gusto na namin umuwi or gusto namin mapunta muna sa safe na place. Ayun po. Tapos po, yung po kasing ibang buildings malapit sa amin is tinatamaan na. Ayun po. And so that time po, shelter pa lang po yung ina-announce kung saan pwede magpunta mga shelter. Ang ginawa naman po namin, nagstay lang po kami doon sa accommodation namin kasi nga po, sabi nga po ng boss namin, mas safe po doon kasi po pinapaligiran kami ng mga embassy po ng iba't ibang bansa. Like United Nations Embassy, andun din po. We have Jordan, France, Iraq, Palestine Embassy.
basta nakapaligid po sa amin karamihan ng mga embassies. Kaya for sure naman daw po, hindi po nila para tiranin. Mhm, mhm. Ayun po. And yung pong repatriated program naman po, actually, wala pa po talaga kaming idea. Nagtanong po kami kung merong magiging bang action ang PH Embassy or yung pong mga sangay po, mga agencies doon, kung magkakaroon ba ng repatriation po. Okay. Then, nag-request na po kami if may repatriation by March 4 po. Mhm, mhm. Ayun po. Then, nag-reply naman po agad sa amin. And pinasend lang po yung mga passport copies po namin. Kasi po, bale, nasa banda po kasi yung work namin doon. Okay, okay. So, ilan po kami ng mga kasama ko. And ako po yung band leader. Mhm. So, I decided po na umuwi na lang po kaming grupo. Since tinanong ko din naman po sila kung gusto na rin nilang umuwi. Kasi pare-parehas din po kaming may mga pamilya at may mga anak. Oo nga, oo nga. Ilan ba, Oh. matanong ko muna, Axel, ilan ba ang mga anak mo? Actually po, dalawa po yung anak namin. Ang isa po ay nasa heaven na. Ang isa po ay nandito po. Oh, okay, okay. Po. Alright, so, naging mabilis ba ang tugon ng embahada sa inyo? Yeah, actually po, tumawag nga po sila ng March 4, kinuha na po yung mga passports. Nagsabi po sila na make sure na magpaalam kami sa boss namin. Mhm. Ayan, para at least, okay po yung pag-alis namin. And from time to time naman po, tumatawag sila ng musta. And kasi po, kailangan po kasing i-process yung parang transit visa to Saudi. Mhm. Since sarado po yung airport ng Bahrain. Mhm. So, dumaan po kami ng Saudi and sa Riyadh pa po kami talaga sumakay ng plane for the chartered flights. Oh, okay. So, matanong ko lang, Axel, yung bang pagpaparepatriate mo dahil sa takot sa gera dyan sa Middle East o patapos na yung kontrata nyo o pa-exit na talaga kayo? Actually po, dahil sa takot na rin po talaga. Mhm. Kasi po, kakarenew lang po talaga namin ulit ng another contract para po doon sa pinagwa-workan namin. Mhm. Pero mas nalaig po kasi yung baka kasi mamaya hindi namin alam, baka kami na yung tamaan. So at po mas mapapanatag yung mga loob namin pag nandito na kami sa Pinas. Kahit wala munang work pansamantala. Kamusta naman yung mga nakasabay mo ng mga kababayan natin ng repatriation from Bahrain? Galing ba sila? Alam ko parang iba doon, galing pa sa ibang lugar. Yes po. No? Yung pong iba galing Qatar, yung pong iba ay galing Kuwait. Halo-halo po kami. Okay naman po sila. Actually, masaya naman po yung naging journey. And kita ko rin naman po sa mga mata nila na paglapag po ng Pinas, talagang yung iba po na nangingiyak-ngiyak, yung iba talagang thank you Lord, andito na kami, safe na. Kumbaga, ayun po, nakita ko naman po na masaya sila. Siguro mga mixed emotions po. So, meron bang binigay kagad na assistance sa inyo? Kasi ang report dito sa Pilipinas, yung mga nare-repatriate, doon pa lang sa host country, meron ng financial assistance na binibigay bukod pa rito sa pagdating sa Pilipinas. Totoo ba yon? Can we confirm that na doon pa lang sa host country, sa Bahrain kung saan kayo nagmula, meron na kagad financial na assistance sa inyo? Yes, correct po. Meron po. May binibigay na po agad sila. Before po kami mag-flight and pagkalapag po namin. Ayun. So, confirm pala yun, totoo pala yun na talagang talagang may binibigay kagyat na na financial assistance. Po. As in, talaga pong alagang-alaga po nila kami. Wow, okay. Yeah. From the water, from syempre transport, food, especially accommodation po nung nandun po kami. Talaga pong
alagang-alaga po nila kami. Alright. Sige. So, pagdating dito, of course, Yeah. meron pang financial assistance sa inyo na binibigay. Ah, Yes po. okay. So, ano yan? Para, Outright na binibigay sa inyo yung pera, yes, Axel? as in cash po ang binibigay po nila. Wow, talaga. Okay. Yes, and meron din po silang parang referral letter para po pwede rin po naming ilapit po sa ibang agency po na pwedeng makatulong din po sa mga OFWs. Ayun. So, ibig sabihin, hindi porke repatriated ka, hindi ka na pwedeng bumalik. Meron ka pang choice na kung Yes gusto po. mong bumalik, ano? Yes po, and syempre, kumbaga, pahinga lang po for the meantime, pero if lahat naman po ay maklear and okay na po, siguro po, babalik pa rin po kami kasi yun din po talaga yung ano namin, work po namin. Babalik ka pa rin sa, sabi mo may banda ka, di ba, Axel, no? Yes. So, Yes po. babalik pa rin kayo ng banda mo sa Bahrain kung talagang bibigyan ng pagkakataon, ganun ba? Most likely po, kahit po hindi Hindi sa... around mid muna, siguro iwas muna kami Middle East. Oo. Asia muna, uli. Okay. Oo Kasi nga. po, baka mamaya may iba na namang mangyari. Oo. Ayun. Siguro within Asia po muna ulit. At least within Asia, malapit-lapit pa, di ba? Sa Yes Pilipinas, po. no? Oo, Yes, correct. Oo. So, ano ngayon? Anong plano mo ngayon, Axel? Yeah, Anong for the plano mo meantime- with your family? Mag-stay, sabi mo nga, may bala ka pang bumalik kung talagang bibigyan ng pagkakataon. Pero habang hinihintay yung pagkakataon na yun, anong plano? Can you share that with us? Yes, of course po. For the meantime po, syempre, spend time with our family. Since kasama ko din po ang wife ko sa repatriation. Okay, that's good. Kami sa video. And ayun po, meron din naman po kaming mga part-time jobs po, like affiliate dito po sa Yellow App. Meron po kaming ganon, affiliate. Then medyo monetize din sa Blue App at saka po sa YT, ganon. Nag-real estate din po kami. Okay. So, Ano yun, nagre-real estate kayo bago pa kayo nagpunta ng Bahrain? O... Yes po. Yes bago po, pa. before pa. Okay. Oo po. So, ayun naman po, meron pa naman pong pagkukuhanan ng ng income kahit papaano. Oo po. Okay, pero ibig sabihin, paano yung yung kid mo ngayon, may pa siya kung sakaling babalik ka sa ibang bansa, may iwanan na siya dito. Yes po. Nag-uusap nga po kami ni wife kung ako lang ba muna o siya muna, or para at least po makapag-focus din po kasi po ang panganay po namin is 5 years old pa lang. 5 years old, toddler pa. Oo. Po, toddler pa. Oo. Pakulitan. Oo. Mas mas hahanapin, based on my experience, kasi naging father din naman ako, lolo na nga ako. Ibig sabihin, talagang yung mga ganyang edad, naghahanap ng naghahanap ng atensyon ng magulang. Yes, lambing, kulit, kalaro. Yan, oo. So, yun ang pinagkakaabalahan nyo ngayon, yung nabanggit mo, yung pagiging tinutuloy nyo yung pagiging real estate broker nyo, tapos hinihintay na lang yung pagkakataon na makapag-perform kayo ulit yung banda mo sa ibang bansa, maski na dito na lang sa Asia. Yeah, opo. Ang passion po talaga namin is pagkanta, ganun kayo. So yan, yung passion ng pagkanta, dala mo na yan nung bata ka pa, Yes, opo. Actually, since 2006 po, nalabas na po ako ng bata. Ganun, 2006 pa lang, nag-upload ka na? Opo. Ilang taong ka nun? 19 years old. Ang bata pa. Opo. Oo. Alam mo yan, ang pangarap namin ni Ares yan na maging bahagi ng banda. Oo. Dalawa kaming vocalist. Oo. Kaya lang puro vocal lang, walang list. Okay. So sa ngayon, anong sasabihin na natin, anong ma-advise mo? Kasi madalas, Axel, narinig namin, nakakarating sa amin yung mga hinaing ng ilan nating mga OFWs.
na Opo. kesyo, parang nahihirapan silang mag-repatriate, o kaya may nagsasabi sa kanila, huwag kayong maniwala dyan, hindi kayo papansinin ng gobyerno o hindi kayo asikasuhin ng Philippine Embassy. Kaya pag na-repatriate kayo, pagbalik nyo sa Pilipinas, hindi na kayo makakaalis. Madalas marami kaming humihingi ng tulong sa amin na nakakarating daw sa kanila itong mga ito. So sa Opo. pakikipag-usap namin sa iyo ngayon, kabaligtaran, no? Yung Yes. kabaligtaran. So ano Opo. ma-advise mo sa ating mga Pilipino, mga OFWs na nasa Middle East pa rin na nag-iisip na magpapa-repatriate pa ba ako? Ano bang ma-advise mo sa kanila? Ma-advise ko po kung talagang ang iisipin nyo po kasi is yung safety nyo po at saka yung family nyo dito sa Pinas. Contact lang po kayo sa mga hotlines na binibigay po ng Philippine Embassy, OWA, DMW, M2O po. And on my part naman po, gaya po sa Yellow App at saka dito po sa Blue App. Madami rin pong nagtatanong kung paano ba magpa-repatriate. As long as nababasa ko po yung mga comments at saka mga messages po nila, kahit nasa spam or message request, tinatry ko po talaga na sagutin para po at least makatulong po kami. Yun din po yung pinaka ko po, kaya ginawa ko po yung video, yung journey po namin ng repatriation para po makatulong din po sa mga kapwa po namin OFW na natatakot na magpa-repatriate at hindi naniniwala na ganun po talaga, na totoo po, natutulungan po talaga tayo ng mga sangay po ng government natin na syempre angasiwa sa ating mga OFW po. Yeah. Kaya wag po silang matakot. Okay. Ayun po. Alright. Axel, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. At Thank you so much. we pray for your success para sa safety rin ng pamilya mo, and sabi nga, panalangin namin na maging successful ka dito sa Pilipinas habang hindi ka pa lumalabas ng bansa ulit, and panalangin din namin na maging safe ka kung saan man dito sa Asia. Pero sabi mo pa nga, wag muna sa Middle East, no? Dito muna sa Asia. Okay. Maraming salamat, Axel. Thank you very much. Maraming salamat sa panahon mo. Thank you very much. Thank you so much po. Ang ating pong kababayan